What is up, guys? Welcome back to our channel. Welcome back to another video. Another day, another hypermotor day. Musta kayo dyan, guys? Good morning sa inyong lahat. Good Friday morning dito sa amin. Medyo cloudy siya, pero supposed to be high of 61 today, so weather is good. So another hypermotor day by today. Samahan nyo lang ako. Ang agenda natin today ay magpapatono tayo ng suspension. So subukan natin magpatono sa aking timbang. Subukan natin kung pwede pang ibaba yung preload ng konti, kung kaya. Medyo bumaba ng konti itong ating hypermotor. Okay. Medyo mataas yun, pero hindi naman. Okay lang, kaya naman. Actually kahapon, dapat may vlog ako kahapon, kaya yung audio natin nagloko. Pero for win noise na naman yung malilinig niya, kaya i-upload. Kahapon first service natin sa hypermotor. First service, bali oil change, check ng mga torque ng bolts, tapos napalitan rin natin ang goma. Kahapon si hypermotmot. So nga pala guys, si Motmot, yun ang kanyang pangalan, Motmot. So ang gulong na kinuha natin this time ay Pirelli Rosso 4, Diablo Rosso 4. So step down tayo sa Super Corsa, kasi yung stock na kasama nito ay Super Corsa. Kaya lang kung gagamit natin sa kalye and occasional track day lang naman ang gagawin natin, mabilis maubos si Super Corsa. So nag-decide tayo na kumuha ng medyo street sport tires. Sabi ko yung pacing naman natin sa track, for sure hindi naman kailangan pa yung almost slick tires na diba? Yung almost talagang for yung track tires talaga. So kaya nag-decide tayo na mag Rosso 4. Basta kayo dyan, guys. Tensya na sa mga Vespa natin na naghahabang ng mga video ng Vespa, kasi medyo malamig din talaga. Hindi ka rin nakakapag-Vespa. Actually ito malamig din kasi walang windshield. Kailangan natin kasuhin para konti na lang yung kulang natin sa traffic. Nakabitan na rin natin kahapon ng frame at saka axle sliders. Itong ating si Motmot, may napakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Bali yung axle sliders is RNG, tapos yung frame slider ay Speedy Moto. Evotex yung gusto natin ilagay na frame slider, kaya lang may stock dito yung Speedy Moto. Gusto ko na siyang talagang lagyan ng frame slider kasi napitin sa tip cover to takas kasi, diba? Para just in case lang, huwag naman sana matip cover, may protection siya. Hindi pa rin tapos pa rin mga dito ginagawa kasi tulad niya no, ang dami-daming cones, wala namang ginagawa, wala namang gumagawa. Ano nga yung purpose itong cones na to, no? Nakikiraan na lang tayo sa mga to. Nakikiraan po, guys. Excuse me po. Tsaka ang gaang niya manakbo ngayon. Nung oil change kahapon, sobrang smooth niya. Kasi yung nakalagay na ng dito nun brake and foil pa yun.
putol na 300D yung nilagay natin na langis. Yun naman nilalagay natin sa multistrada natin. So far, nakakadalawang oil change sa tayo, wala pa naman tayong issue sa multistrada. So yun na rin yung nilagay natin dito kay Hypermod natin. So yung shop na pupuntahan natin today is Cycle Tech. Recommended sa ni Brother John Grant, yun ang ating kumbaga na nagme-mentor sa atin ngayon pagdating sa track day. Kasi patagal niya nang ginagawa sa mga coaches dun sa track day na gagawin natin sa March. So siya yung nagme-mentor sa atin ngayon kung anong mga kailangan gawin. So tanong ako sa kanya, since nga adjustable naman yung suspension na itong si Motmot, saan pwede magpatono ng suspension. So yun ang kanyang nirecommend. Meron pa siyang isang nirecommend, si Dave Moss. Actually panoorin nyo yan guys sa YouTube, Dave Moss Tuning. Napaka-informative ng channel sa pagdating sa mga bike ergonomics, adjustment ng suspension. Sobrang informative. Kaya lang ang ginagawa niya is tawag dito, remote tuning. So i-video call ka niya, tapos ikaw yung tune ng suspension mo. Turuan ka niya kung anong gagawin. Kaya lang, hindi ko alam kung magagawa ko. Wala naman akong mga proper tools para gawin. So dito na lang sabi niya, okay din naman to, pupuntahan natin. Dito rin sila nagtotono minsan. So testing na lang natin. So kahapon sinuntahan ko na to, kaya lang walang opening. Busy sila kahapon. So sabi, balik tayo today na mga around 10:30. Time check, hindi ko pa rin na-adjust yung oras na ito. So feeling ko mga 10 o'clock pa lang. Alright, freeway gaming na tayo. Mamaya na ulit kasi siguradong mahangin sa freeway. Let's go! Malapit na tayo dun sa shop, sa Cycle Tech. Malapit lang din siya dito actually kay Speed Demon. Kaya nag-fall check ako kahapon. Dumaan na ako dito. Pinapalik na tayo today. So balik tayo today. Cycle Tech, where are you? Dito hindi ko alam, ito yung entrance na lang weird nung setup nung nung store, pero try natin. Alright, baltaan kaya, let's go. Alright, so nakapunta tayo sa likod. Sundan na ang building. Ayun, dito pala na. Excuse me sir, kung atras. Dito pala pasok. Ay, motor dito. CBR, Hayabusa, ano, R1. Pati sa loob ang dami. Okay, let's go. Alright, so tapos na tono yung ating suspension. Yung tag lang yung muna yung inayos. So yung preload ang inadjust. Kasi parang from the factory sobrang loose yung preload. So maganda yung maganda yung absorption nyo ngayon. So tapos sa track day mismo nandun siya, sabi niya i-adjust niya yung kung kailangan i-adjust yung rebound sa compression, doon na nang i-adjust. Babasahin niya yung kain ng gulong, stuff like that. So yun ang game plan. So andun sila para tumutulong sa every track day ata, andun sila
Sila yung um, nag-a-adjust ng mga tire pressure bago pumasok ng truck, check nila. So okay din. Feeling ko lang lalong tumaas yung ano ngayon. Feeling ko lalong tumaas yung motor. Kasi tumigas yung ano, nabawasan yung sag niya. Pero okay lang. So ngayon punta tayo ng Ducati dealership. Kasi merong isang bolt na nawawala dun sa fairing. Check natin kung meron sila para hindi siya papagpag. Hindi naman siya pumapagpag pero kulang na isang bolt eh. Siyempre medyo masakit sa mata pagka nakikita mong may kulang dun sa motor mo. Okay naman. Adjustment, lista, calculator, yun yung ginawa niyang adjustment. Nagtagal lang siya sa pag-adjust ng preload ng likod kasi yung spanner parang wala masyadong leverage eh. So dun sa nagtagal pag-iikot ng ano, ng spring. Gusto ko mag-retract pa. Ma-testing natin sa twisties ko, makilala natin yung motor. Ano, feeling ko malamig dun. Wala kasing araw eh. Hindi lumabas si haring araw today. So nagpa-first service tayo nga pala kay Speed Demon kahapon. Kasi sabi ko wala na rin namang warranty itong motor. Pag sa dealer ko nila medyo madugo eh. At least kay Speed Demon halos kalahati. Saka meron siyang program sa laptop niya na nakikita niya kung anong dapat gawin for the first service, for ilang 1,000 miles per week. Meron siya nun. So direct naman niya lahat kahapon. Oil change, yung screen para makita yung mga metal shavings. Okay naman. Gano'n na siyang makistang dapat ito bahala. Hindi ko na yung gas ko agad. Nakakailang miles na ba tayo? Nakakailang miles na ba tayo nagkarga tayo? 38 miles per gallon. 122 miles nung tayo ay nagkarga. So tama, mga 150 safe na range. Medyo meron lang siya talagang sa throttle na kailangan medyo smooth ka talaga. Meron time na pag napasarap ka may kulat eh. Sana okay yung audio natin. Sayang yung vlog ko kahapon. Wala, hindi ko talaga siya ma-upload eh kahit ang gawin niya. Sobrang puro wind noise lang yung maririnig nyo. Salamat nga pala sa mga nag-congratulate sa atin, sa mga nag-comment dun sa pagkuha natin itong Hypermoto. Ito yung wala naman sa plano talaga kaya lang mahirap itanggihan yung deal o yung deal almost brand new siya. And so far it feels brand new naman talaga. Pero yung na oil change sa kahapon, iba yung pagkaswabe niya. Ngayon iba siya manakbo ngayon. Parang alive na alive. Alive. May share na pala dito. Hindi pa din nakagawa pala. Coming soon. Dito na tayo sa Ducati Las Vegas. Sana meron silang available na na board. Ayun Sa Gali Mr. Sarap. Shout out sa'yo Mr. Sarap Vlog. B2 ito na yung B2. So, sabi ko kay Mr. Sarap, kung B4 talaga ang gusto niya doon na siya dumiretso sa B4.
Kasi pag kumuha ka ng V2 tapos yung isip mo ay nasa V4 lang, eh doon ka rin babagsak. So rekta ka na or Street Fighter, diba? Alright, check natin tong kung meron dito. Let's go. Alright, as expected, wala silang stock. Wala silang stock ng bolt, pero meron siyang binigay sa aking website na ibang Ducati, AMS Ducati. Meron daw doon stock. Madami. So, doon na lang tayo titingin. Hindi ako sanay na may susi. Naiiwan ko yung susi dito nakasaktak habang nakapark. So, pag-ask muna tayo, tapos kita-kits tayo sa loob ng Red Rock. Red Rock Gaming again. Let's go. Alright, pasok na tayo sa Red Rock. Scrub lang natin konti yung goma kasi natahagin. Sino na kayo lang tayo guys? Always naman tayo signal. Tingnan natin ito. What more? Hindi tayo nilinggal sa usual spot na tinitingil na natin. Diretso tayo saan tayo tumigil, sa overlook tayo tumigil. So, titigas ng ulo. No stopping anytime, di ba? Ang ginagawa dyan, no stopping, bro. So far so good. Kaya natin mag-relax ng braso. Ito lang yung field of view na itong hypermotor. Kita mo lahat. Walang video. What are you doing? Yeah, you know it's one way, right? You can go this way. You're gonna cause accident here. Sa Red Rock. Ang balong. So far good naman yung gulong natin. Okay naman ito.
hirap ng isipin kung paano ka bababa dito sa motor kasi dati, di ba? So, parang pag nakaupo ka, parang paano mo maihiga ito ng maayos. Upper body lang muna tayo. Medyo malamig. Wala kasing araw eh. Pero so far okay naman yung feel ng bike. Wala naman tayong bahid ng pagsisisi kung bakit yun ang nakuha natin. Pero masarap siya, flickable siya. Medyo naninigas pa ako sa sa handlebar. Feeling ko lagi akong susubsob. So kailangan pa mag-relax ng konti. Parang unang ride naman natin to sa Red Rock, sa Twisties. Yung gulong goods naman, siguro kailangan bang i-scrub. Pero so far yung confidence na binibigay ng gulong nandun naman, okay naman. So more on street and then occasional track day yung gulong na napili natin, which is yung Diablo Rosso 4. So tambay lang tayo dito sa nila, tapos siguro uwi na, medyo malamig din eh. Let's go. Alright, maraming salamat sa pagsama sa atin today sa konting pasyal kasama si Motmot. So kailangan pa natin siyang kilalanin ng mas malalim. So far, good naman yung suspension. Na-ride ko siya ng siguro almost 100 miles today or less than. Siguro mga 70-80 miles after reset yung preload. So far okay siya. Mas maganda siya maglaro ngayon. Kanina sa Red Rock okay naman. Yun nga lang, sabi mo, naninigas pa ako ng konti sa handlebar neto. Pero konting adjustment lang yan. So far goods naman si Motmot sa ating suwabe. Alright guys, let's end the vlog here. Again, maraming salamat sa mga bago natin subscriber. Welcome to our channel. Sa mga hindi umaalis, nag-aabang ng ating mga upload, maraming salamat sa inyo. Good job ka boy. Very good. Veteran pa, disabled pa yun ha. Nipis nun na. Pero maraming salamat sa inyo guys. Until the next one, hopefully meron tayong Vespa content soon. Kailangan na mag-warm ng konti. Next week magse 70 degrees high sa amin. So dito sa Vegas, hopefully makasingit tayo ng isang kahit short Vespa ride lang kasama tropa. So let's see. Alright, until the next one, ingat kayo dyan and enjoy. Let's go.